At welcome na sa aking recap kong sino kaman I maraming salamat. Kong bago kapper sa akin YouTube channel I baka naman click mo ang bigay diyan sa ibaba para patuloy tayong makapag-upload at iyon lamang po, na simulan na natin ang kwento dahil marami na tayong nasabi. Nagpapatuloy ang kwento. Nagpapakilala si Antares at siya ang unang monarch na isinilang sa dilim at siya rin ang pinakamalakas na monarch, at siya ang hari na nagmamay-ari ng lahat ng mga dragon at isang nilalang na kumakatawan sa takot at pagkasira. At, lahat ng mga taong kilala niya ay nagpapakita ng paggalang at paghanga sa kanya, at tinatawag nila siyang emperador ng mga dragon. Ngunit, sa isang karaniwang araw, nang siya'y nagtatago sa dimensional crack na may milyon-milyong sundalo na nag-aayos para umatake sa Earth, siya ay nasa katawan ng tao. Sa madaling salita, nagising siya sa ibang katawan na bata at sa katawan pa ng ating bida na si Jinwoo. Habang pinagmamasdan nga niya ang kanyang mukha sa salamin ay napamura siya sa kanyang sarili dahil daw ang katawan na nailipatan niya ay napakawalang kwenta at napakahina. Napabugtong hininga siya sa kanyang sitwasyon, habang nalilisik nga ang kanyang mga mata dahil daw, ang pangalan ng taong ito ay si Sung Jinwoo. Isang batang lalaki na nagtatrabaho bilang isang E-rank hunter sa isang bansa na kilala bilang South Korea. Dahil sa kanyang walang kwentang kakayahan, marami siyang mga pagkakataong malapit ng mamatay, ngunit hindi siya sumuko sa pagiging isang hunter. Napasabi nga siya kung ang dahilan ba, ay dahil sa sakit ng kanyang ina. Marami nga siyang iniisip habang napabugtong hininga at sinabi niya na madali niyang maaaring pagalingin ang kahit ano tulad ng sakit gamit ang kanyang mahika at napansin niya ang kanyang cellphone na may tumatawag, na agad naman niyang sinagot at sinabi kung sino ito. Na ang sagot sa kabilang linya ay sinisigawan siya at pinagagalitin dahil halos oras na para sa kanilang raid, pero wala pa rin siya sa lugar. At sinabi ulit sa kanya na huli na naman daw siya, kaya naman nang marinig iyon ni Antares ay nanlilisik ang kanyang mga mata at walang masabi, habang napasabi siya na ang late ay ang pagkakaroon ng hindi kakayahan na dumating sa inaasahang oras. Habang pinoproseso nga niya ang kanyang galit at emosyon at tinatanong niya ang babae kung nasaan daw ito, na agad naman siyang sinagot na kung nasaan pa ba, nasa lugar naman daw siya malapit sa gate at naghihintay kasama ang iba. Naging seryoso nga si Antares at nag-focus habang nagpapakawala ng kanyang kakayahan na detection, dahil hahanapin niya ang babaeng walang respeto sa kanya kahit saan man itong naruroon, na makikita nga natin ang kanyang pinakawalan na detection para lang mahanap ang babaeng katiwag niya. Sa isang saglit nga lang ay nahanap na ni Antares ang babae, na ang babae nga ay nagtataka kung bakit sinabihan siya na nahanap na siya. Napamura nga siya kung ano daw ang pinagsasabi ni Antares sa kanya. Sa kisap mata lamang nga ay nasa likod na si Antares, na ang babae nga ay kinalibutan na parang mawawala na ang kanyang kaluluwa sa gulat habang tinatanong siya ni Antares kung na-late ba daw siya pagpunta. Habang hinahawakan nga niya sa balikat ang babae, na inulit nga niyang tinanong kung na-late ba daw siya, na agad naman siyang sinabihan ng babae habang kinakabahan na hindi. Sa tindahan naman ay binigay na ng tindero ang order ng lalaki, na lalaki nga ay hindi ko naalala kung ano ang pangalan, habang sinasabihan sila na good luck sa kanilang paglilinis sa gate, na agad naman siyang nagpasalamat sa tindero. At nandito rin si Antares habang tinatawag siya ng lalaki, na nandito na pala siya nang marinig na iyon at makita ang lalaki ay napapaisip nga siya kung ito ba daw ay subordinate ng kanyang pagmamay-aring katawan. Lumapit nga si Antares sa tindahan ng coffee shop at humihingi siya ng coffee sa tindero dahil gustong daw niyang uminom nito, na ang tindero nga ay humihingi siya ng pasensya dahil daw ang kanyang coffee ay naubos na. Ngunit kinuha ni Antares ang hinahawakan niyang coffee habang sinasabihan siya na hindi daw iyon problema sa kanya. Tinitikman na nga niya ang kafe ng tindero habang pinagmamasdan siya nito. Nang matikman nga ito ni Antares ang kafe ay napatawa siya at naging demonyo, habang napasabi nga siya na ang mga mahihinang nilalang daw ay nakagawa ng masarap na inumin na hindi pa niya natitikman. Nang makita nga iyon ng mga tao sa paligid ay nagtataka nga sila kung ano daw ang nangyayari kay Sung Jinwoo dahil medyo daw nag-iba na ito at nakikilabot ang mga mata nito at parang malaki daw ang pinagbago ni Jinwoo sa araw na ito.
habang may sumigaw nga ng napakalakas na parang mabibingi na si Antares sa sumigaw sa kanya na kung nasusugatan na naman ba daw siya ulit, na ang sumiigaw nga ay walang iba kundi si Lee Juhee. Napatingin nga siya kay Lee Juhee na kung lahat ba daw ng mga tao ay ganito kaingay habang sinasabihan siya ni Lee Juhee na kung ano na naman ba daw ang nangyayari sa kanya, na sinasabihan na nga sila na makinig daw ang lahat sa kanya. Na ang nagsasalita nga ay si Haruna Makawa, sinasabihan nga niya ang kanyang mga kasama na, pupunta na silang lahat sa isang magandang raid ngayon, kaya hindi niya alam kung tama bang sabihin ito. Pero iniisip niya pamunuan ang lahat bilang party leader at dagdag pa niya kung sumasang-ayon ba sila sa kanyang sinabi, na agad naman nagsalita ang lalaki na, Mr. Song, siya lang naman daw ang pinakamataas na ranggo sa kanila. Siyempre sumasang-ayon siya, dahil matagal-tagal na rin, dahil parang makikita nila ulit ang kanyang galing, at sumasang-ayon na rin ang iba na siya na ang maging leader sa kanila, na ang dalawa nga ay hindi lang umimik at nakikisabay lang sa kanila, habang si Antares nga ay napapaisip nga sa kanyang nakikita dahil daw parang may masama siyang pakiramdam rito. Ang mga pinto na lumalabas sa lupa ay tiyak na mga panlilin lang ng mga rulers, at bakit nararamdaman niya ang enerhiya ng isang monarch mula sa pinto na ito. At sinasabi nga niya sa kanyang sarili na kailangan niyang tingnan ito, sinabihan nga niya si Mr. Song na papasok rin din siya sa loob na agad naman siyang sinabihan, of course naman daw dahil kasali naman daw siya sa operasyon na ito, at sinabihan niya si Antares na mag-ingat ka ito sa likod nila at siguraduhin niya ang kanyang kaligtasan, baka daw siya masugatan sa likod nila. Napasabi nga siya na ang subordinate na ito ay medyo daw magalang dahil pinapapahalagahan nito ang mga mahihinang kasama nito para masiguro lang ang kaligtasan ng iba, na agad na rin siyang pumasok sa gate. Sa pagpasok nga nila sa gate sa loob ng dungeon ay masayang-masaya si Antares sa kanyang pagpasok, dahil pinagpapatay niya ang lahat ng halimaw na makita nito nang walang kalaban-laban na para lang pinaglalaroan niya lamang ito, habang ang kasama ni Antares nga ay wala lang ginagawa at nanunood lamang. Napapakamento nga sila kung si Mr. Sung Jinwoo Pabo daw ang kilala nila sa kanilang harapan, habang sinabi rin ang isa na baka daw ay talagang mahina lamang ang mga halimaw sa dungeon na ito, at isa pa ang nakakahanga ay hindi niya makita ang galaw ni Antares sa pakikipaglaban. Makalipas nga lang ang isang sandali ay natapos na rin ni Antares sa kanyang ginagawa at tinatanong niya ang kanyang mga kasama kung ano daw ang pinagdododol nila, bakit wala silang ginagawa. Nang magsalita na sana si Mr. Song ay bigla na lamang siyang pinitikan ni Antares sa kanyang leeg. Bagsak nga si Mr. Song sa ginawa ni Antares sa kanya, habang kasama nila ay kinakabahan, natatakot sa kanya, habang tinatanong nga niya ang kanyang magkasama na magpatuloy na sila sa ilalim dahil papuntahan pa nila ang dungeon boss. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay sa dungeon habang patungo sa ilalim na malawak na kuweba. Napapareklamo nga sila sa haba ng kanilang paglalakad dahil kanina pa daw silang naglalakad. Makalipas nga lamang ng isang sandali ay sa wakas nakarating na sila sa malaking pinto at tinatanong nga nila kung ito na daw ba ang huling hangganan ng kuweba na ito at kung papatuloy pa rin ba silang papasok sa malaking pintong ito. Habang nagdadalawang isip nga silang magpatuloy pumasok sa malaking pinto na si Antares nga ay nag-iisip na kung ano-ano, at bigla na lamang itong binuksan ni Antares ang napakalaking pinto dahil gusto niyang makita ang loob nito dahil may nararamdaman daw siyang kakaiba sa malaking pinto na ito. Kahit nasa labas pa sila may nararamdaman na siyang napakalakas na enerhiya na ang kasama nga niya ay kinakabahan at pinipigilan siyang buksan ito. Habang ang lalaki nga ay kinakabahan sa ginawa ni Antares sa pagbukas sa pinto, nang bigla na lamang siyang dinampot ni Antares na hinahawakan siya sa kanyang damit para unang pumasok sa napakalaking pinto ito, tinapon na nga siya ni Antares sa loob ng dungeon habang sumisigaw nga siya sa takot baka may mangyari sa kanya. Pagkabagsak nga ng lalaki ay agad naman niyang tinanong si Antares kung anong ginagawa niya sa kanya, na si Antares ay nagtataka dahil wala namang nangyari sa lalaki nang makapasok ito sa loob. Sa isang saglit nga lang ay bigla na lamang umilo ng apoy sa loob ng dungeon.
Napasabi nga sila na kung ano daw ang lugar na ito, nagpapasalamat pa na bigla na lang may umilo na apoy na nagliliwanag sa lugar para makita nila ang loob nito, habang tinatanungan nila ang kanilang sarili na hindi nga sila makapaniwala sa kanilang nakikita sa paligid dahil ngayon pa daw sila nakakita sa lugar na ito. Habang napatingin nga sila sa napakalaking estatwa at tinatanong naman nila na hindi naman daw siguro na ito ang boss ng dungeon, na si Antares nga ay may tinuturo na lamang ito at napansin naman ito ng kasama niya, dahil tinitingnan nila ang stone tablet at sinusubukan basahin para maintindihan ito, ngunit napahiling ang isang kasama nila na sana may makabasa sa stone tablet na ito para daw maintindihan nila ang nakasulat rito. Na si Antares nga ay pinagmumura niya ang kanyang mga kasama dahil hindi raw ito nakakabasa sa nakasulat sa stone tablet, habang sinabi nga niya na ang nakasulat daw rito ay isang kautusan ng Cartenan Temples, at bigla na lamang may humawak sa damit ni Antares, tila may ituturo ito sa kanya. Tinuturo nga ni Li Juhi kay Antares na tingnan daw nila ang napakalaking rebulto na ito. Pinabibitawan naman ni Antares ang hawak ni Li Juhi sa kanya, habang nagulat nga si Li Juhi sa ginawa ni Jinwoo sa kanya, dahil unang nakasulat sa kautusan. Sumamba sa Diyos, at ang ikalawang kautusan, ipagdiwang ang Diyos. Ikatlong kautusan, patunayan ang ating pananampalataya. Ang mga hindi sumusunod sa mga kautusang ito ay hindi makakabalik ng buhay. Dahil nakita nilang tinitingnan sila ng napakalaking estatwa habang nanlilisik ito, nang makita nga nila ito ay hindi sila makagalaw at kinakabahan na kung ano ang kanilang gagawin, na bigla na lamang nagpakawala ng atake ang napakalaking estatwa sa kanila harapan. Nang makita nga ito ni Antares na umatake na sa kanila ang napakalaking estatwa, ay napangiti nga siya at naging demonyo na, dahil daw ang lakas daw ng loob ng napakalaking estatwa na parang langgam lang sila sa kanilang paningin. Sinalo nga ito ni Antares ang atake ng statue sa kanya na buo niya itong tinanggap, habang mga kasama niya ay kinakabahan kung buhay pa ba siya o patay na dahil hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Habang pinagmamasdan nga nila, sinalo ito ni Antares ang atake ng statue, na sumabog na nga ito ng napakalakas. Ngunit si Antares ay makikita natin ang kanyang mata nanlilisik na gusto na ring makabawi at ipatitikim rito sa estatwa kung gaano siya kalakas at gaano ang pinagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Umatake na rin siya ng kanyang kapangyarihan na tinatawag niyang Destruction Breath, na agad namang sinalo ito ng statue ang atake niya, na dahilan nitong pagkawasak ng kanyang katawan dahil sa ginawa ni Antares. Napatawa na nga lamang si Antares sa kanyang ginawa, habang ang kanyang kasama ay gulat na gulat at hindi makapaniwala na walang masabi sa ginawa niya. Habang pinagyayabang nga niya ang kanyang kapangyarihan dahil ito daw ang tunay na kapangyarihan na ibig niyang sabihin, habang ang ibang statue naman ay gumagalaw na rin para pagsain si Antares, na makikita nga natin ang wasak na statue na inaatake ni Antares ng walang kahirap-hirap. Ang lahat ng statue nga ay pasugad na kay Antares para siya'y wasakin, na si Antares ay mas lalo pang natuwa at naging demonyo nang makita niyang sumusugod na ang lahat ng statue sa kanya, habang sinabihan niya ito na mga laruan lamang ito, at nagkasalubong na nga ang magkabilang grupo, habang sinasabi niya na ang babagal daw ng mga statue, na makikita nga natin na winuwasak niya ang lumalapit sa kanya, na ang mga kasama niya ay nagtatakbuhan baka daw sila'y madamay at napamura kung bakit pa sila napunta sa lugar na ito. Makalipas nga lang ng isang sandali ay natapos nito ni Antares, pinagwawasak ang lahat ng statue, habang sinisigaw nga niya na wala daw siyang katapat at kulang na kulang pa ito dahil hindi man lang siya pinaghirapan, at nagsalita nga ang Angel of Statue na kung sino daw ang bastardong ito, at nagwala nga siya dahil sinira daw ito ni Antares ang kanyang hinanda sa bagay na ito. Ngunit pinapatahimik siya ni Antares habang inatake niya ito ng sibat dahil sa kadaldalan nito. Hindi nga ito naiwasan ng angel statue ang atake ni Antares sa kanya, na unting-unting naglalahon na nga ito,
dahil wala siyang oras para makipag-usap sa isang walang kwentang angel statue na naghahari dito sa dungeon na ito dahil gusto niyang makausap ang totoong pakana nito, na ang statue nga ay may nagsisimulang lumalabas na shadow sa kanyang mga katawan, at nagsalita nga ang angel statue habang may kasamang shadow na destruction monarch. Tinatadhana talaga nga silang magtagpo sa araw na ito, na makikita na nga natin ang Shadow Monarch at sinasabihan si Antares dahil ngayon na araw na ito ay tatapusin na nila ang kanilang sinimulan at koneksyon sa isa't isa dahil isa sa kanila ay mabuburin na sa mundo na ito, na si Antares nga lang ay walang pakialam sa mga pinagsasabi ni Shadow Monarch na sinasabihan nga siya ni Antares ang kanyang sinabi ay napakaganda. Tumalon nga si Antares, at sinugod ang Shadow Monarch para tapusin ang kanilang isa't isa at wakasan ang kanilang mga alitan habang patungo rin sa kanya ang napakalaking kamay ni Shadow Monarch. Nang malapit na nga silang magkasalubong ay binuhos na nila ang kanilang mga kapangyarihan sa isa't isa habang sinabi ni Shadow Monarch na hindi matatapos ang kanilang laban hanggat hindi mawawala sa kanila ang isa sa kanila, nang biglang minulat ni Jinwo ang kanyang mata sa gulat at kaba nang mapanaginipan niya iyon dahil parang totoong totoo, napahawak nga siya sa kanyang leeg dahil sa kanyang panaginip, na tinatanong nga niya kung ano daw iyon, habang napahawak nga siya sa kanyang sakit sa ulo dahil sa panaginip na iyon na nagtataka nga ang kanyang mga servant kung ano ang nangyayari sa kanilang hari.